luluwalhatiin. Ang Panginoon ay ating sasambahin sa umagang ito. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Pumigit na o Diyos! Hallelujah, Jesus! Hallelujah! 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 Hallelujah, Jesus! Pumigit ka na. Pumigit ka, Banal na Espiritu. Hallelujah! Praise the Lord, my Savior, Redeemer. Yes, yes. Jose Gabriel Tel, 26, Sister Daisy Dumangas, 27, Brother John Gregory Bautista, 28, Sipanya Perea, 28, Sister Marian Tabo, 28, Pastora Jose Pagatula, 29, Sister Marites Bautista, November 29. Batiin po natin sila. Batiin. Happy anniversary din po kay Brother Marcial and Sister Senaida Vida, November 24. Happy anniversary po. Good morning po sa inyong lahat. Paano malimuto? Bago po ko po sasalita ng Panginoon, ako po muna ay aaway para sa Diyos. At hindi ko na po i-detalye yung patotoo kung ano yung bakit ko siya awitin. Ang masasabi ko lang ay lahat po tayo ay may kanya-kanyang pasado. Pero yun po ay parte ng ating buhay bilang Kristiyano. Para pagdating ng panahon, makikita natin na yung mga pinagdaanan pala natin, kaya ito po ay pagbibigay ng tagumpay sa atin o pagbibigay ng defeat sa atin, yung pala ang kukumpleto sa atin. Bilang tayo na isang tao na naniniwala sa Panginoon. Ang title po nito ay Complete po. Here I am, oh God, I bring this sacrifice, my open heart. I offer up my life, I look to you, Lord. You're like the never ends, restores me again. So I lift my eyes to you, Lord. In your strength will I break through. Touch me now. Let your love fall down on me. I know your love dispels all my fears. Through the storm I will hold on, and by faith I will walk on. Then I'll see beyond my Calvary one day, and I will be complete in you. Here I am, oh
sa 13, kayo po sa 14, at sa huli po sa 17. Sabay-sabay po natin ito basahin. Nakita niyo na po ba, mga kapatid? Unang Kronika, 20, talata 13. Tagalog na Tagalog. So, kung inyo na po nakita, tayo po ay tumayo at salitan po na po ito sa akin. Sa 13 po, ngayon o aming Diyos, pinapasalamatan namin kayo at pinupuri ang iyong magalang-galang na pangalan. Tayo po sa 14. Ang sinasabi sa 15, nalalaman niyo, O Panginoon, na pansamantala lang kami rito sa mundo, gaya ng aming mga ninuno. Ang buhay namin ay gaya ng anino na hindi nananatili. Kayo po sa 16. At sabay-sabay po tayo sa 17. O aking Diyos, alam ko bang sinasaliksik niyo ang aming puso at nasisiyahan kayo kapag nakikita niyong tapat ito. Kaya tapat at pusa ang aming pagbibigay ko sa inyo ng mga bagay na ito at nagagalak po ako dahil nakita ko kahit ang mga mamamayan ninyo narito ay pusang loob na nagbibigay. Tayo po ay pumikita at manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, sa pagpapala mo sa amin ng buhay at kalakasan. Salamat dahil muli kami po ay makakapakinig nito, magbibigay sa amin ng kalakasan, magbibigay sa amin ng tamang perspektibo sa aming pong buhay Kristiyano. At lalong higit, naniniwala po kami na ang mga salita niyo ay hindi lamang po gumagabay sa amin, kung hindi ito po ay nagiging daan para mas makilala po namin kayo. Kaya minsan pa po, hayaan nyo na ang inyong mga salita ay magpakahayag sa amin. Nawa, Panginoon, na sa panahon, kung kinakailangan namin ito, O Diyos, ito ay tumanib sa aming mga puso at isipan, at lalong higit sa mga panahon naman na kakailanganin namin ito. Nawa, ang mga salitang ito ay tumanib sa aming mga puso at magliwanag ito sa panahon na kailangan namin. Minsan pa po, dinadakila namin kayo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Sige po, tayo po ay makakaupo. Be faithful and find our joy in the Lord. Kapag tayo naglilingkod sa Panginoon, tinuturuan niya tayo maging tapat. Amen. Kasi ang totoo, bago tayo maging Kristiyano, hindi naman po tayo talaga tapat. Meron na po ba kayong nakita first attender? Pagdating dito, tapat na. Hindi, di ba? Nung aming nag-aaral sa Bible School, ang sabi ho sa amin ng teacher namin, alam nyo, bago kayo pumasok dito, may mga ugali kayo na dapat putulin. So, siyempre, magsasya ka, ba't yun ang sinasabi niya? Pero in the long run, habang kami nag-aaral doon, totoo nga. Kasi kahit pala ikaw ay mananampalataya na, basa mo na yung Biblia. Pag pala ikaw pa ay nag-go deeper, ikaw po ay nag-dedicate ng buhay sa Panginoon, marami pa rin ituturo sa'yo. Marami pa rin pagbabago. At sabi ko nga po sa aking doon po sa mga kapatid natin sa Cavite City, dahil halos po sila mas matanda sa akin. Sinasabi ko po na ako po bilang batang pastor, nagpapasalamat ako sa inyo kasi kahit po ako ay bata, nandun po yung respeto nyo at pagkilala nyo sa akin. Natutuwa po ko doon kasi sa mga matatanda, sino ba makikinig sa bata? Diba? Sa katotohanan po ng buhay. Diba? Pag may batang nagpayo sa'yo, sasabihin mo, wala kang kaalam-alam. Bata ka pa. Marami ka pang bigas na kakainin. Diba? May gatas ka pa sa langit. Pero ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon. At tinuturuan din po ko ng Panginoon na kung paano po ako makikipag-usap sa kanila. Hindi po porke nandun ako sa authority. Hindi porke ako yung nagsasalita, naggagawa ng mga plano, ay parang ko na lang silang ititreat na ka-level ko lang. So doon po, sa mga time na yun,
tinuturuan po ako ng Diyos. At tayo din po, sa atin, lalo na sa mga nagsisimula maglingkod, tinuturuan pa rin tayo ng Diyos maging tapat. Amen? Hindi lang po maging tapat sa pagbibigay, kahit po sa mga paglilingkod natin. Bakit po? Sinabi ko dito sa 16, di ba? To 17. O Panginoon namin Diyos, ang lahat ng ibinigay niyo sa amin sa pagpapatay ng templo para sa karangalan ng iyong banal na pangalan ay nagmula rin sa inyo. Pagmamayari niyo ang lahat ng ito. Sa 17, O aking Diyos, alam kong sinasaliksik niyo ang aming mga puso at nasisiyahan kayo kapag nakikita niyo tapat ito. Naniniwala po ba kayo na kapag meron kayong ginagawa sa Diyos, nakikilala niyo ang inyong sarili? Amen po. Pag mahirap ang sitwasyon, mag-give up, ma-assess mo na, hanggang dito lang pala din. Kung ikaw naman yung tipo na kahit may problema, kahit may mga iba't ibang klaseng trial sa ministry, nagpapatuloy ka, ma-assess mo din yung sarili. Sino po ba ang masigit na nakakakilala sa atin? Ang Diyos po at tayo. Ang sabi ko sa mga taga Cavite City, ako po bilang pastor, hindi ko naman pwedeng sabihin na ganito ba. Kasi po, ang tunay po na nakakaalam ng kalagayan ng inyong puso. So, Nehemiah 8:10, basahin po natin, the joy of the Lord is our strength. Sabihin niyo nga po ulit, the joy of the Lord is our strength. Minsan pa po, sabihin natin, the joy of the Lord is our strength. Bakit tayo nagpapatuloy? Kasi po, yung kagalakan sa paglilingkod sa Diyos ay natutunan natin at na-a-apply sa Diyos. Bakit kaya kahit na meron tayong mga isasakripisyo para sa gawain, may magandang ending? Kasi po, yun ang kaibahan ng kagalakan na nagbukat. Basahin po natin. The greatest. Bakit po? Kasi pag tayo ay merong kaisipan mula kay Kristo at ang ating character ay hinubog mula sa mind of Christ, magkakaroon tayo ng mga good decisions. Magpo-produce tayo ng mga good works. Kesa yung, halimbawa lang, nanalo ka sa loto. Diba? Sino ba naranasan ng manalo sa loto? Wala pa naman. At least. Bakit to? Kasi nga, natutunan ko sa kanya, pag pala, halimbawa, sa pera namin magkasama. Kaya ako yung kumita o siya, mag-share ako. At salamat naman po sa Panginoon, nagampanan ko naman. Sa tulong po ng Panginoon. Dahil bakit po? May pagtulong po sa akin. So tayo po, tandaan natin, hindi antimano. Magagaling tayo, mga humble tayo. Hindi naman, simula ngayon faithful tayo. Tinuturuan po tayo ng salita ng Panginoon. Yan sinabi ko sa inyo the greatest blessing is the change of character. Kasi if we have the mind of Christ, merong pagbabago sa ating mga character, ang mga desisyon natin ay magiging mabuti. Yun po. Pero kung ang ating kaisipan ay puno, kaya hallelujah, purihin po natin ang Panginoon. Hawag po muna tayo sa Panginoon. Ulitin natin yung masayang kanta, yung My Savior, Redeemer. Kasi po, yung message din ng kantang yun, simula na tumating si Kristo, nagkaroon ng pagbabago sa ating mga buhay. Amen? Sige ho! Sumayaw,